Alam niyo ho, ang lindol. Ang lindol ho ay pagpapahayag ho ng judgment ng Panginoon. Kasi yung lindol lamang po ang hindi kayang kopyahin ng tao. No, hindi ito pwedeng i-manufacture. No, hanggang ngayon, gumagawa sila ng mga devices para makalikha ng lindol. Hindi ho mag-succeed ang mga scientifico. Sa Bible, malinaw po sa ating lahat, no? Tayo'y nabubuhay sa huling panahon. Yung lindol ho ay isang pagpukaw ho sa atin. It's a wake-up call. Bakit? Kasi ho, meron nung mensahe ng Panginoon. Ang sabi niya sa aklat ng Hebreo, di ba, na sa huling panahon, yayanigin niya ang buong daigdig. Upang ang maiwan ay yung mga bagay na hindi nayayanig. At yung mga bagay na yayanig ay maalis. So, itong lindol na ito, mga kapatid, ay napaka-seryosohong bagay. In fact, ang PBOXO ay nag-warning na yung nangyari sa Mindanao ay maaaring mangyari ho dito sa Luzon. Lalong-lalo na dito sa West Valley Fault. Alam nyo kami, nakatira ho kami, malapit kami sa West Valley Fault, yung amin nung subdivision. At ang sabi po ng mga scientifico na tinitignan nila, in fact, ang Amerika ho, no, for the last week, nanood ako ng isang weather program. Minomonitor po ng international weather itong nangyayari po sa bandang Pacific. Ang sabi nila, ito daw yata yung pinakamatinding El Nino phenomenon. So ang inaasahan nila, hindi lang yung tagtuyot sa ibang dako, kundi yung mas malalakas na bagyo. Tandaan nyo, yung signal number 5 po ay nagsimula sa bansa natin. No, yung Yolanda ho, na ikinamatay po ng libu-libong mga tao. So, sabi po ng mga nasa weather stations, minomonitor nila yung Pasipiko kasama na ang Pilipinas. No? Na sinasabi nila na they're expecting yung weather system po ay titindi. Mga kapatid, we are living in the last days. Huling panahon na po ito. Hindi po ako nagbibiro na ito ho ay isang bagay ho na nung pumasok ho tayo sa 2026, no? Napakarami hong mga ancient writings, ancient texts, no? Na nagtuturo, hindi lang biblical, kundi mga ancient civilizations and even scientists, no, are looking in dito po sa mga nangyayari po. Hindi lang dito sa mundong ito, kundi maging sa kalawakan ho natin. Nalulungkot po ako, napanood ko ho yung mga review ng Disclosure Day, di ba? Ito'y lumabas na ho sa Amerika na tuloy-tuloy ho yung pag-atake nila tungkol ho sa pananampalataya nating mga Kristiyano. No, yung Disclosure Day ay nagpapakita ho na mali ang Biblia, na yung atin hong pananampalataya ay tila wala hong silbi. Kaya napakatindi ho. So we're expecting God to move in this portion of the world. At sana sa bansa ho natin, kasi napapansin ko na, Brad, ba't nililindol ang Pilipinas? Relihiyoso naman ang mga Pilipino. Alam niyo kung bakit to? More and more ang bansa ho natin ay napupuspuso ng puot at galit ng mga tao. Lagi na lang sa news, galit ng mga tao. Hatred and anger, ito ho yung nagbunsod ho kay Satanas na magrebelde sa Diyos. Tandaan niyo po yun. So maybe, ang mga Pilipino po ay dapat magising. No, tignan natin ang ating mga sarili. Yung ating pakikitungo sa kapwa natin, yung pagtanaw natin sa mga otoridad, sa kapaligiran natin. Generally, ang Pilipino, dinidifiko tayo ngayon na isang bansa na galit. May buot. Kaya ho,
Marahil itong lindol na ito ay paalala sa ating lahat. Amen? Na hindi natutuwa ang Diyos. Ang ginajudge ng Panginoon, it's not the leaders, but the people. Ang mga tao na nandun sa paligid. Kaya tingnan natin ang ating mga sarili. In fact, inuudyo ka na ako ng Panginoon na paalalahanan kayo. Kaya yung mga turo natin ay nakatuon para maiayos yung ating pananaw, yung ating pagtingin sa ating paligid, sa ating kapwa, sa ating komunidad. Bantayan natin ang ating sarili. Nabasa ng ating kapatid kanina, anong ibabayad ng isang tao para sa kanyang sariling kaluluwa. Bago tayo mag-aaral, pwede pong manalangin tayo, tumayo tayong lahat. Let's magkapit-kapit kamay ho tayo as wala naman nung spiritual significance yun, kundi it's just a show to the Lord na ipakita natin sa Panginoon, Lord, dito sa lugar na ito, maaring kokonti kami, pero nagkakaisa kaming lahat. Ano yun? Tandaan nyo, sinabi ng Bible, in 2 Chronicles 7:14, ang sabi, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray and turn from their wicked ways, ang sabi ng Panginoon, then I will hear from heaven. I will forgive their sins and I will heal their land. Kung wala akong mananalangin para sa bansa natin, at least dito sa lugar natin, mayroong kakaunti na nanalangin po para sa bansa natin. Pwede ho ba yun? Let's unite in prayer, asking God, Panginoon, maawa ka sa bansa namin. Huwag mo pong kapuotan ang aming bayan at huwag mo kaming hatulan na ikamamatay pa ng mas maraming tao at ikawawasak ng buhay ho nang di nating mabilang. Let's pray. Heavenly Father, dakilang Ama, kami po ay nandito ngayon sa harapan mo. Nagkakaisa po kami, Panginoon, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Naninikluhod po kami, Panginoon, at nagsusumamo sa iyo. Nakahabagan mo ang aming bayan, Panginoon. Huwag mo pong hatulan ng aming bansa, Panginoon. Maawa ka sa mahigit 100 milyong mga Pilipino, Panginoon, na maaaring mapinsala at mamatay, Panginoon, dahil lamang sa iyong hatol, Panginoon. Ama, forgive this nation, Lord. Patawarin mo kami. Patawarin mo kami, Panginoon, lalo na ang gawain mo, ang church mo, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon, kung nadadala namin, nahahatak namin ang pangalan mo, Panginoon, upang ito ay hiyain at yurakan, Panginoon, sa maraming tao. Patawarin mo, Panginoon, mula po sa pinakamababa sa amin, Panginoon, kung kami nakakalimot at ang aming mga puso, Panginoon, ay hindi na nakatuon sa iyo, kundi nakatuon na sa mas maraming bagay ng mundong ito. At ang aming mga puso ay nauhubog ayon sa inihula mo, Panginoon, sa iyong salita na ang mga tao ay mapupuno ng puot, mapupuno ng pagmamataas, Panginoon. Magiging mga makasarili, Lord. Ama, nandito po kami. Maaaring hindi kami ganap, Panginoon. Hindi kami marami. Hindi kami malalakas, Panginoon. Pero kilala ka namin, Ama. Kilala ka namin na ikaw ang Diyos na may likha ng langit at lupa. Ang nag-iisang Diyos, walang katulad, walang kapantay. Panginoon, tignan mo ang aming bansa. Iunat mo, mapagpala mong kamay. Patawarin mo po kaming lahat, Panginoon. Kung kami man ay nakalimot, Ama, kami man ay nagkulang na lumapit sa iyo. At Lord, ayaw mo sa pananalangin ng mga kapatid sa dakong ito, Panginoon. Pakinggan mo ang aming panawagan sa iyo. Maawa ka sa aming bayan. Maawa ka sa bansang Pilipinas. Maawa ka sa aming mga leaders, Panginoon,
sa mga pinuno, Panginoon, ng gobyerno, sa mga pinuno ng mga gawain ng simbahan mo, Panginoon, ng katawan mo sa dakong ito. Patawarin mo po kaming lahat. Kung kami man, Panginoon, ay hindi na nakatingin sa iyo. Ama, sa umagang ito, pakinggan mo ang panalangin naming lahat at nagtitiwala kami na kami ay dininig mo, Panginoon, sapagkat lumalapit kami sa iyo ng may pagpapakumbaba at lumalapit kami sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Today, Father God, spare this nation, Lord God. Kung maaari po, Panginoon, wag mo hayaan na may mas dumating pang malaking lindol, Panginoon, at malaking kalamidad sa aming bansa. Lord, ipadala mo ang iyong banal na Espiritu at magkaroon, Panginoon, ng revival sa aming bayan, Panginoon. At maulunigan muli at marinig muli ang mabuting balita mo, Panginoon. Mula, Lord, doon sa dulo ng Pilipinas, sa Hilaga, hanggang doon, Panginoon, sa Timog, Lord God. Today, Father God, nagpapasalamat kami sa iyo, Ama, sapagkat niloob mo na nandito kaming lahat upang maranasan ka namin, madama ka namin, lagpas sa aming pandama. Malaman namin, Panginoon, na kailanman hindi mo kami iniwan at kailanman hindi mo kami pinababayaan. Today, Father God, nagpapasalamat po kami. Basbasan mo ang aming pagsasama-sama, ang aming pagtitipon, Panginoon, at ibuhos mong biyaya mo, lalo na sa aking mga kapatid, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. At amen. Amen? Amen? Alam niyo, we must all be sensitive. Huwag ko kayong matatakot. God is good. Ang Diyos ay mabuti. At kailanman hindi po niya iiwan ang kanyang sariling bayan. Tandaan niyo po yan. Magkawindang-windang man, sabi ko nga sa mga kapatid sa Pasay, sinabi ng aklat ng mga awit na kahit 1,000 ang malugmok sa kanan mo, 10,000, di ba? At kahit mayanig man ang buong kapaligiran mo, tayo bilang mga mananampalataya ay mananatiling nakatayo. Hindi dahil malakas tayo, kundi dahil ang Diyos ang nagtatanggol at nagbabantay at nagpoprotekta po sa ating lahat. Amen? Amen? So, ngayon po'y pag-aaralan po natin, mga kapatid, ang isa pong bagay na gusto kong linawin sa ating lahat. Ano po yun? Yung sinabi ng Panginoon sa aklat ng Mateo 16:24. Ano yun? Ang pagpasan ng sariling krus. Amen? So, ngayon po, bago tayo mag-usap-usap, gusto ko munang hingin ang opinion ninyo. Ano ba ang pagkaintindi ninyo sa o sinabi ng Panginoon, ang utos niya, pasanin mo ang iyong krus? Para sa iyo, kapatid, ano po ito? Anong meaning, anong kahulugan nagpagpasan ng krus? Amen? O, dito muna. Wala ba dito sa atin? Sige, dito. First, second, third row. O, huwag kayong mag-alala. Hindi ako lalapit sa inyo. Kahit meron tayong wireless. O. Meron kayong opinion dito? Si Sister Catalina. Sister Cathy. Sige. Ano yung pagpasan ng krus? Yung carrier cross, ang ibig sabihin nun yung mga pagsubok na pagdadaanan ng mga manampalataya. Pagsubok. Pasanin mo. Dito, sa gitna, meron kayo? Ha? O, yung mga ka-senior natin. Wala. Dito. Wala. O, dito sa side na to. O, pasanin ang krus. Ha? Sabi niya, yun na yun. Si Brother OJ may gusto sa. Ano yung pasanin yung krus? Ang pagpasan po ng krus,
sa ating responsibility sa pamumuhay. Pangalawa, ang inuutos ng Panginoon patungo sa Kanya. Salamat po. Ayun. Yung kumbaga, yung mga kung responsibilidad na inatang sa'yo, yan ay pasanin mo. Kumbaga, panindigan mo. Amen. Dito sa gitna. Gitna. Ha? Wala ba? Ayaw tumingin sa akin eh. Dito sa harapan. Oh. Ha? Oh, wala kayo? Eh, nahiya, natatakot ba kayo salita? Ha? Si Onis tinuturo niyo eh. Pinakamalit pa. Sa likod, anong tingin niyo dyan mga kapatid? Sige, dalawa, yung isa, di ba, pagsubok, yung ating mga responsibilidad sa pamilya. Tulad nga po ng sinabi ni sister na ito po yung pagpasan po ng krus, yun po yung pagsubok, yun po yung mga paghihirap natin sa buhay na handa po natin itong pagtiisan at handa po tayong magsakripisyo. Okay. Oh. Sino pa? Dito sa side na to. Ha? Oh. Talagang babait natin para tayong mga nakayuko lahat eh. Ha? Ha? Amen? Okay? Oh, sige, okay na nga. Baka nagkakaanoan. Anyway, tingnan natin sa Mateo 16. Ang sabi po dito, yung Filipino Standard Version, pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, talikuran niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. So, ang tanong ko ho paano kung yung krus na pinapasan mo, hindi naman yun ang pinapapasan ni Lord? Naisip niyo po yun? May pinapasan tayong lahat sa buhay natin. Paano kung yung pinapasan mong krus na yan, ay hindi yan yung krus na binabanggit ng ating Panginoon? What if you're carrying the wrong cross all your life? Hindi niyo naisip yan? Ano ba talaga ito? What is the cross? Kaya nga ho ako nagsisikap po na dalhin kayo sa original, yung ancient na mga salita. Kasi doon natin makikita at mapag-aaralan kung ano talaga ang kahulugan nito. Alam niyo ho kasi, ang ating mga relihiyon, our religion, Kristyanismo, sabi mo Protestante, Katoliko, kung ano-ano, no? Kahit na sabihin mo minsan Buddhist pa yung mga, di ba? Tinuruan tayo na yung mga pasakit, yung mga suffering sa buhay, katulad ng paghihirap. Yung kahirapan. Katulad ng karamdaman na matitindi. Katulad ng mga problematic na relasyon. Halimbawa, yung asawa mo, sabi ng iba, yan, pasang krus yan. Diba? Tinuturo ng mga nanay, yan, pasang krus ko yan. Minsan yung anak na, di ba, pasaway, pasang krus. Di ba? Yung mga issue sa buhay natin, na yung kagaya ng mga parang nakasara yung pintuan sa'yo, lahat ng pagsisikap mo, di ba? Pasang krus. Alam nyo, ito yung tinuro sa atin ng ating mga reliyon. Na pasanin mo yan bilang tagasunod ni Kristo. Sa isang banda, tama naman. Wala namang masama di ba? Pero, ang issue ko lang dito kapatid, nung ituro ito ni Kristo, ano ba ang nais niya? Kasi ito pong pagkaintindi natin sa panahon natin ay napakalayo sa pagkaunawa po ng mga naunang mga mananam
palataya. Nung panahon ni Jesus at nung panahon ng mga apostol. Amen po? Amen? Kasi ang masaklap po sa atin dito, itong mga misreadings na ito, dala-dala po ito ng gawain ito na na kung saan nagkaroon na sa paglipas ng panahon ay nabago dahil ang gawain ng Diyos ay nabago din. Ang mahirap po dito, alam ko nagtataas kayo ng kilay, ang problema po dito, itong pananaw na ito, pasang krus ang pinanganak akong mahirap, pinanganak akong may kapansanan, pinanganak ako na sa pamilyang ito, nabuhay ako, di ba? Minsan naiinggit tayo, buti pa yung mga pinanganak doon sa sa mga mayayamang pamilya, sarap ng buhay nila, di ba? Amen po? Minsan, yun ang mga daladala natin, yung relasyon natin na hindi ka makawala. Tama? Pasang krus. Tinuruan tayo na in-assign sa'yo ng Diyos. Binigay sa iyo ng Panginoon yan na yung pagtitiis mo, yung pagtsatsaga mo, ay pagpapakita ng pagsunod sa gusto ng Panginoon. Amen? Ito naging problema. Itong misguided na turong ito ay nagbunsod para bang sinasabi ng Biblia. Ito para bang dahil sa turong ito, nagkaroon tayo ng ideya na na yung Diyos daw, pinagpapala yung mga mananampalataya na tumatahimik na lamang. Tahimik ka na lang. Tanggapin mo na yan. At pagtiyagaan mo yung suffering na yan na walang question, walang pag-complain. Amen? Yan yung nangyayari na parang naging identity na ng isang Kristiyano na kapag ikaw ay naghangad na nangigit sa iyong dinadala ngayon, lumalabag ka na sa kalooban ng Diyos. Amen po? Kasi bibigyan ko kayo ng ilang verses. Makikita nyo sa Mateo 11. Ano sabi ni Kristo? Magsiparito kayo sa akin. Lumapit kayo sa akin. Sino? Lahat kayong napapagod at may mabibigat na pasanin. At bibigyan ko kayo ng... Mga kapatid, may binabanggit si Kristo. Pag lumapit ka sa Kanya, yung pinapasan mong mabibigat na pasanin, ay anong gagawin niya? Bibigyan niya ikaw ng kapahingahan. Nagdududa na kayo na yung pinapasan ninyo, yan ba talaga pinapapasan ni Lord? Gusto ba ni Lord pasanin? Sabi niya, kayong nabibigat ang luba, kayong mga nahihirapan, napapagal sa buhay na yan, magsiparito kayo sa akin, lahat kayong mga may pasanin. At bibigyan ko kayo ng... Kung kalooban ni Lord na ikaw ay magdusa buong buhay mo, mamatay kang mahirap, mamatay kang umiiyak, bakit pa niya iimbitahan tayong lumapit tayo sa Kanya? Diba sabi ko nung nakaraang linggo, ang mundo, hinuhubog tayo para tayong nasa molde. Di ba? Na yung kaisipan mo ay ayon sa dinidikta ng daigdig na ito. Sabi ng Bible, huwag mong payagan na diktahan ka ng mundo. Sa halip, hayaan mo ang Diyos na baguhin ang iyong pag-iisip. Amen? Be renewed. I-renovate ka ni Lord. Aayusin ka niya. Mula sa iyong kaisipan, aayusin ka niya para yung pinangako niya sa iyo ay may pagkaloob niya. Bakit? In John 10:10, tingnan nyo, dumating ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. At hindi lang buhay, at magkaroon nito ng sagana. Hello? Alam nyo, nung nakakilala po ako sa Panginoon, ni bisikleta, wala ako
Totoo yun. Walang-wala talaga. Naglalakad ako papuntang YMCA, maka-attend lang ng Bible study. Alam niyo ba yun? Wala kaming sasakyan. Nag-jeep lang kami papunta sa gawain. Ang dami-dami namin bit-bit na anak. Di ba? Ganun lang eh. Halos wala kaming makain. To the point na nagpakababa yung kalagayan ko. But when I came to know the Lord, na-realize ko yung pangako niya. Isang araw, umiyak ako, sumigaw ako, Panginoon, alisin mo po ako sa lugar na ito. And you know what? Isang iglap, nagpadala siya ng isang tao upang mabago yung buhay ko. Kapatid, itong tanong ko, hindi kaya yung pinapasan mo na krus, ang nagsabi lang sa iyo na pasanin yan, ay hindi ang Panginoon, kundi ang ating mga relihiyon. Naku, tumahimik ha. Di ba nakaka-intriga? Amen? Bakit ko sinasabi to? Kasi eto nung dumating ang ika-4 na siglo, 4th century, nung ang Kristyanismo ay naging relihiyon officially doon sa Roma, sa pamamagitan ni Constantine, nagkaroon na wala na yung persecution, naging state religion na. Ang nangyari po dito, yung Bible, sa totoo lang, salamat na lang sa Diyos, yung original na Bible na Greek at saka Aramaic, hindi binago ng Vatican. Ano yung ginawa nila? Ang binago nila ay yung paliwanag. Kasi hindi nila mabago ang scripture eh. Amen po? Yung iba doon, nabago nung isinalin sa English. Nabago nung isinalin sa Latin. May mga ganon. Pero original na Bible, original na scripture, writings ng mga apostles, hindi nila nabago yun. Ang binago yung pagsalin. Naintindihan niyo po? Amen? Kaya nga ako bumabalik sa original para dalhin sa inyo at ituro sa inyo sa original na pagkakasulat nito. Amen? At dahil dito, ang sabi ng mga pari noon, lalo ng Vatican, ang sabi nila, ang pahirap, ang pasakit, yung sinabi ng Panginoon, pasanin ng krus, tiisin mo yan, kapatid. In fact, even sa Christian churches, di ba? Ang dami-dami natin mga kapatid na mahihirap, inuobliga pa rin ng gawain na mag-ikapo. Tama? Inuubos ng gawain yung pera ng mga kapatid, natutuwa sa iyo ang Lord. Tiisin mo yan. Hello? Itong concept na ito ang nagtulak ko sa maraming Kristiyano na mapagsamantalahan ng daigdig na ito. Mapagsamantalahan ng mga relihiyon. Mapagsamantalahan ng mga gawain. Masakit man, mapagsamantalahan ng mga pastor at mga ministro. Hello? Kapatid, gusto ni Lord. Hindi, bakit kayong babae huling kusing, binigay pa? Ang tinuturo ni Kristo doon, hindi yung natutuwa siya sa kahirapan ng babae. Ang tinuro ni Kristo doon ay yung puso ng babaeng ito. Na nasa kabila ng mga kalagayan niya, siya ay tapat na nagbibigay sa gawain ng Panginoon. Pero hindi niya tinuro yun na yun ang dapat kalagayan mo. May natututunan kayo mga kapatid? Amen? Kaya nga maraming mga mananampalataya, imbis na mahawakan natin at mapalaki natin ng lubusan yung mga anak natin ng buong pagtitiwala sa Panginoon. Anak, pasensya ka na, nabuhay tayong ganito, mamamatay tayong ganito. Dinamay mo pa. So yung bata, walang pananampalataya sa Panginoon. Kasi hindi nila nakilala ang Diyos na napakabuti. Hello? Alam niyo mga kapatid, niyayanig ko lang yung isipan ninyo, ginugulo ko kayo para mabuksan tayo sa isang pananaw na ano ba talaga ang sinabi ng Panginoon. Amen? Amen? Kasi naman sinisira ng mga prosperity gospel, di ba? Sabi ni Lord sa John 15, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga
Sanga. Sabi niya, ang nananatili sa akin at ako rin sa kanya ay ano? Mamumunga ng sagana. Tayo yung mga sanga. Naniniwala po ako na marami sa atin ay makakalaya sa isang maling paniniwala. Amen? Amen? Okay. Pag-aralan natin sa original. Okay? Sa original. Tingnan niyo sa Mateo 16:24. Ginuhitan ko lang yan. Nilagyan ko ho ng mga salitang Grego. Yun, yung may pula. Yan. Anyway, meron naman kayong pinapadala sa inyo, di ba? Makikita niyo yan dito na nung sinabi ni Kristo, then Jesus told His disciples, ang word dito, nagbigay si Lord ng imbitasyon. Yung sinabi niyang, if anyone, kung sino man, walang pinipilit ang Panginoon. The Lord is inviting sino man. Amen? Yung word dito na ginamit ng ating Panginoon na if anyone resolves to come, pakinggan niyo po hindi yung pumunta lang, hindi yung umattend ka lang, hindi. Kung sino man daw ang nagdesisyon, nagdesisyon sa kanyang sarili na ano? Na sumunod o pumunta sa Kanya. Sumunod sa Kanya. So, ang invitation ng Panginoon dito ay ibig sabihin, ang pagsunod sa Panginoon, ang paglapit sa Panginoon, kailangan dala-dala nito yung sarili mong kalooban. Kaya po ang pulpito, hindi ho dapat ng bobola, hindi nang bibilog, hindi nangungumbinsi, kundi nagsasabi lamang ng katotohanan. Amen? Dahil ang paglapit natin sa Panginoon ay dapat bunga ng iyong sariling desisyon. Yung sariling desisyon na batay sa tamang pag-iisip at tamang pag-unawa. Walang pananakot, walang pangiengganyo. Amen po? Dapat determinado ka. Yun yung desire mo, yung wish mo na makilala ang ating Panginoong Hesus Kristo. Amen? Kaya ako inanda ko na po yung sarili ko na wag malagay doon sa front line, yung sikat, yung mga ganon. Kasi siguro sa estilo ng pangangaral ko, wala talagang lalapit ng lubusan. Maliban lang siya talagang nagdidesisyon. Because it will need your decision to come to the Lord, kapatid. Amen? Amen? Kasi active po ito, yung salitang telo, ibig sabihin ito, hindi yung bugso ng damdamin, ay, sunod ako kay Lord. Di ba maraming ganyan? Ang galing ng preacher, nakakaiyak Nagkwento pa ng nakakaiyak, kaya yung mga tao nag-iiyakan. At sabi, sige, magsilapit na kayo sa Panginoon. Pero yung tao lumapit, bakit? Dala lamang ng emosyon. Walang determinasyon na lumapit at sabi nga ay sumunod sa ating Panginoon. Amen? Sabi dito ng Panginoon, if anyone wishes to come after me, ang word dito, erkomai, opiso, ego. Ang ibig sabihin nito, yun daw lalapit sa Kanya na gustong maging tagasunod niya. Yun ang hinahanap ni Lord. Yung mga lalapit sa Kanya na gustong maging tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Yung bang lagi kang nasa likod ng Panginoon. Ang punto ko, ang gawain ng Diyos, hindi po tayo nandito para hubugin kayo na maging panatiko kayo sa church, maging panatiko kayo sa mga leader. Kundi tayo po, kung tutusin, maging panatiko kay Jesus. Dapat tayo po yung mga fans ng Panginoon. Amen? Yun po ang objective. Sabi niya, if anyone wishes to come after me, erkomai, opiso, ego. Ito ang problema ng gawain ng Diyos. Ang gawain ng Diyos, kaya come and go. Kaya hindi na nga ako nagtataka dun Di ba nagturo, napag-aralan natin, na sa gawain ng Panginoon, may mabuti, may masama. Yung masama, ayaw isuot yung damit. Di ba? Ayaw isuot yung damit na ipinagkaloob ng Panginoon. Hello?
So tayo po, ang nais ng Panginoon, hinahanap niya sino? Yung mga susunod sa Kanya talaga ng totohanan. Come what may. Kay Lord. Amen? Ibig sabihin, dapat yung katapatan nyo hindi sa HPB. Hindi sa akin. Na ibig sabihin, kahit mawala ang HPB, kahit mawala ako, kayo ay magpapatuloy bilang tagasunod ni Hesukristo na ating Panginoon. Amen? Naintindihan nyo? Kaya naniniwala po ako, kaya sa gawain po, hindi ako nag-i-struggle. Pasok ang tao, labas tao, may naiiwan, merong hindi na okay lang. Kasi ang hinahanap ng Panginoon, yung mga lalapit sa Kanya ng totohanan. Ang problema ko lamang kung hindi ko naibahagi yung totoong mabuting balita. Amen? Kaya ako lagi kong tinitingnan sa sarili ko, pagkatapos ko pong mangaral, kung nasabi ko ba yung pinapasabi ng Panginoon. Hindi kung yung nagandahan kayo, natuwa kayo, natouch kayo. Hindi. Kundi yung narinig ninyo yung katotohanan. Bakit? Sabi ni Kristo, malalaman ninyo ang katotohanan eh. At ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Dapat dito sa gawain ng Diyos, wala akong pakiramdam na para tayong nakatali. Kundi tayo'y malaya na lumapit sa ating Panginoon. Amen? Yan ang context itong word na sinasabi niya dito sa erkomai o piso ego. Ang gusto niya yung mga disciple niya, susunod sa Kanya, lalapit sa Kanya, determinado. Yung tinatawag na life-enduring covenant. Yung bang lifelong, yung buong buhay mo, Brad, ito yung tama. Ako'y nakakilala kay Kristo at mamamatay akong tagasunod ni Kristo. Yun ang hinahanap niya. Saan man ako mapadpad, saan man ako makarating. Amen? Ano man ang daanan ko, kaya yung sinasabi niya, tama yun eh. Ano man ang pagdaanan ko, ano man ang harapin ko, Lord, hanggang huling hininga, nasa iyo ako. Sino po dito magsasabi nun? Di ba? Yun ang gusto ni Lord eh. Sabi niya, whoever endures unto the end. Di ba? Yung makakapagtiis hanggang sa uli, sila lamang yung papasok. Tandaan nyo, kaya nga sabi ko lagi, ang buhay Kristiyano ay hindi pagalingan, hindi pabilisan, hindi padunungan. Ang buhay Kristiyano po ay yung patagalan, manatili kay Lord hanggang sa huling hininga. Sino po dito nag-decide na sumunod kay Kristo? Kami nung bagong Kristiyano po, yung kanta ni I have decided to follow Jesus. Di ba? Inaawit natin yun eh. I have decided to follow Jesus. Di ba? No turning back, no turning back. Wala na akong babalikan, kapatid. Na kay Kristo na ako. Parang si Pedro, sabi ni Pedro, Lord, Pedro, aalis ka rin ba? Sabi ni Pedro, Panginoon, saan ako pupunta? Sa'yo ko lang natagpuan yung buhay na walang hanggan. Wala na akong babalikan. Nasa iyo na ako, Panginoon. Okay ba tayo doon? Amen? Parang kasalan, parang kinasal ka, yung nag-asawa ka, hanggang sa huli. Till death do us part. Amen? Amen? Yun po hinahanap ng Panginoon. Okay, tuloy natin. Okay, yung pagsunod kay Kristo pala, merong dalawang aksyon na agad-agad gagawin mo. At merong pangatlo o isang aksyon na mananatili hanggang buhay, hanggang nabubuhay ka. There are 3 actions actually. Kaya nga yung pagiging disciple, at dami-dami natin discipleship program. Ang nangyayari po, yung discipleship natin, yumayabang lang tayo, dumudunong lang tayo, gumagaling lang tayo, pero hindi naman tayo namumunga, hindi nakikita sa buhay natin. Amen? Amen? Ang gusto ni Lord, tayo po ay talagang mamunga. So may 3 bagay lang siyang hinihingi. Ayan, 3 bagay. Ang unang hinihingi niya ganito. Ang sabi niya, He must deny Himself.
Ang word na ginamit dito ng Panginoon, aparneomai hiatu. Ang ibig sabihin nito, alam niyo to deny yourself, ano ibig sabihin nito? Hindi yung bang, hindi, gusto kong kumain yan, wag na lang. Hindi ganun eh. Yung aparneomai, ibig sabihin nito, yung i-disown mo yung sarili mo. Wow, ang hirap nun. I-reject mo yung sarili mong interest. Yung to lose one's own self-interest. To renounce your ego. So ano pong ibig sabihin nito? Yung immediately. Para ako maging tagasunod ni Kristo, yung sarili kong kalooban, yung ako, kailangan handa kong isuko ito sa Panginoon. Lord, hindi na yung desire ko, hindi na yung plano ko, hindi na yung purpose ko, hindi na yung emosyon ko, hindi na yung intelligence ko, hindi na yung aking mga abilidad, kundi lahat ng ito ay ihanda kong isuko sa paanan mo. Kaya mo bang i-deny ang sarili mo? Ibig ko sabihin, ngayon bilang Kristiyano, hindi na ako ang mataas, hindi na akong nasusunod, kundi handa akong ipagpahinuhod ang sarili ko sa kalooban ng aking Panginoon. Handa ba tayong gawin yun? Dito nagkakamali maraming Kristiyano. Ito nangyayari sa mga gawain. Kung ano-ano pinapangako ng pastor, ng pulpito, di ba? Kaya ka lumalapit sa gawain ng Panginoon dahil gusto mo lang tumanggap ng pagpapala. Gusto mong yumaman, gusto mong gumandang buhay mo, gusto mo, yun lang ang dahilan mo. Pero isuko ang buhay mo sa Panginoon? Hindi. Sarili mo pa rin ang nasusunod. Kaya ka hindi ma-renovate ni Lord. Pakinggan nyo. Kaya hindi tayong mabago ng Panginoon kasi hindi natin ito kayang isuko sa Kanya. Madalas ang sinusuko lang natin kay Lord, emosyon. Pero yung ating lantay na pagkatao, hindi natin kaya isuko. Hindi natin kaya isuko yung masasama nating gawin. Yung mga maitim nating kagustuhan. Sakit naman ni Brother Ari magsalita. Hello? May naintindihan kayo? Kapatid, pakinggan niyo po ito. Ang ating Panginoon, hindi tayo makakaligtas sa Kanya. Kilala niya tayo. Yung gusto lang niya, oh, Lord, hindi naman ako malakas eh. Oh, hindi ka malakas pero kaya mo ba isuko? Kaya mo ba isurrender yan? Sarili mong kagustuhan, sarili mong plano, kailangan handa kang isuko yan sa Panginoon. Sabi ko nga kay Lord, nagsisimula, Lord, payamanin mo muna ako, Panginoon, at saka ako maglilingkod sa iyo. Sabi ng Panginoon sa akin, maglingkod ka sa akin, akong bahala sa iyo. I have to surrender to the Lord. Amen? Pero hindi ko pinagsisisihan kasi nakita ko yung gawa ng Panginoon sa aking buhay. Ngayon, matanda na ako. Bata pa ako nakakilala sa Panginoon eh. Bata pa, mga 20 years old lang ako eh. Nakakilala ko sa Panginoon. Amen? 40 years na po mahigit. At nakita ko yung bunga ng aking desisyon to follow Him. Brad, lagi ka bang nakatayo? Hindi, may mga times bumabagsak ako. Pero kahit kailan, hindi ako tumakbo palayo sa Panginoon. At handa akong isuko pa rin sa Diyos kung anong nais niya. Hindi man niya ako mabago biglaan, pero alam ko binabago niya ako araw-araw. May naiintindihan ngayon? Challenge ko sa inyo. Kung ikaw ay sasabihin mong Kristiyano ka, kaya mo ba isuko ang sarili mo? Yung deny mo, i-reject mo. Yung gusto na hilig ng katawan mo, i-reject mo yun. Matutuyo yung labi ko. Kailangan to madampian. Lalo na yung lalamunan ko. Nate-tense kasi ako, na-stress ako, kailangan medyo pausukan ko ito eh. Brad, gusto ko maglingkod sa Panginoon, kaya lang, yung kamay ko talaga eh.
Gustong gano'n eh. Ha? Halo-halo. Okay, ganun. Hello? Kaya mo ba isuko yan? Amen? Yung mga masasama nating hilig, masasama nating gawin. Ikaw naman, alam mo yun eh. Naku, lalo na yung katam. Kaya mo ba isuko yung katamaran mo? Ay, ba't naman sinama mo yung katamaran? Alam mo, isa ho yun sa sumpa ng buhay eh. Kaya hindi ka mapagpala ng Diyos eh. Narinig ko kanina. Saan ba ka narinig yun, Mamo? Yung kailangan daw yung mga bata turuan na magising ng maaga. Kasi tirik na ang araw, yung mga bata umihilig pa. Dahil doon ang buhay nila napapariwara. Nagalit siya yung mga kabataan. No? Amen? Amen po? Okay, yan ang una. Pangalawa. Ang pangalawa po ay ganito. Ayan na, yung pangalawa. Yan ang controversial. Kasi sabi dito ni Lord, take up His cross and follow me. Yung pangalawang utos ni Lord, i-deny ko yung sarili ko, isusuko ko yung sarili kong kalooban, yung sarili kong hilig, yung sarili kong masasamang pleasures, lahat ng ito na hindi mabuti at hindi kalugod-lugod sa Panginoon, isusuko ko. Ang pangalawang agad-agad na dapat kong gagawin, alam nyo kung ano? Pasanin. To take up the cross. Take up the cross. Ayan, dyan nagkakatalo. Kaya ngayon maniniwala kayo, hindi pala pasang krus hindi pala yung asawa mo pinapasang krus mo. Hindi pala yung kahirapan mo pinapasang krus mo dapat. Kasi ang word dito ng krus, sa original po, na Grego ay stauros. Stauros. Ang stauros po, ay isa hong larawan ng kahoy. Kahoy na merong tulos na gano'n. Parang merong kontra. Kaya nagiging krus yun. Sa ginapinalitan kasi ng Latin, naging crux. Hindi crux crux. Kaya naging cross. Pero ang pinagkunan nito, stauros. Ano yung stauros? Yung stauros po ay hindi krus yung sinusuot ngayon na nakaganyan. Ito, hindi ganito. Hindi. Ang stauros po ay isang kahoy. Kaya nilagay ko yan, Alam niyo yung mga Hudyo, saan sila nakatira noon? Tent, tolda. Karamihan sa kanila mga Bedouins. Iba, kahit si Abraham di ba? Ang yaman-yaman ni Abraham, wala naman siyang bahay na malaki, tolda lang Di ba? Amen? Kahit nga si Isaac Di ba? So, ang ginagawa nila, yung stauros pong ito, ibig sabihin, ito po yung wooden stake, ito yung poste, ito yung pole, na sumusuporta sa tent, sa tolda nila, sa bahay. Ngayon, bakit tolda yan? Bakit tolda yan? Kasi itong stauros na ito, kung kinakailangang umalis sila sa lugar na yon, ang unang-unang tinatanggal nila sa tent, yung pinaka-tukod ng poste doon. Amen? At yung poste yun, hindi naman mataas kasi yung tent ng alam nyo, ina-assemble na lang na may bakal na mataas. Hindi. Yung tolda nila, ganyan lang kabababa. Kaya nga si Moses, di ba, yung tungkod niya ang haba. Kasi it's para yan yung pag nandun siya sa bukid, nagbabantay siya ng mga hayop, gumagawa siya ng tolda, tapos yung tulos, yung poste niya ng tinutulos sa gitna. Nako nyo? At tatalian yung mga dulo, kaya nakatayo yung tent, may poste doon. Amen? So, itong stauros na ito, ay hindi ito yung krus na ginamit ng mga Romano. Hindi Itong stauros na binabanggit dito sa original, ay simpleng poste po. Pero, nung panahon nila Jesus, meron ding word na stauros na ginamit yung mga Romano. Hindi ko na nilagay dyan Yung parusa sa tao. Ano yung ginagawa nila? Ewan ko, napanood nyo yung buhay ni Paul. Napanood nyo yung buhay nila Peter.
No? Yung mga hinuhuli ng mga Romano na Kristiyano, ano ginagawa sa kanila? Nilalagay sila sa poste, sinasabit sila at sinisigahan sila. Ginagawa silang lampos sa gabi, panliwanag. Hanggang matupok yung kahoy, maliwanag yung daanan. So, it's a crucifixion na pwede naman talagang parusa ng mga Romano. Si Kristo po ay pinako, hindi doon sa krus na ganon. Kundi, kasi dalawa yung, ang krus iba-iba eh. May ganon na X, krus din yun sa mga Romano. May nakatulos ng ganon. Si Kristo pinako po sa tinatawag po nilang it's a word na parang may isang klase ng krus na nakaganyan siya. At doon sa taas, doon sinulat yung pangalan niya. Kaya may konti, hindi maganda eh. Konti lang ganun si Kristo. At ang masaklap po doon, yung pinapako sa krus, yung pinakamatinding parusa eh. Pinapako yung dalawang kamay, magkabila, at merong konting upuan na maliit. May upuan na maliit naman para yung puwet niya nakasaddle doon. Pero ang malupit, yung kanyang paa, yung normal na pinapako, magkabila sa poste, yung isang paan, yung kanan, nasa kabilang part ng poste, pinapako yun. Yung kaliwa, pinapako din, kaya nakasalangsang yung paa niya dun sa poste. Pero yung ginawa kay Kristo, mas malupit. Ang hirap nun eh. Paano siya babalanse doon sa malit na upuan? Ang ginawa sa kanya, yung paa niya, pinagpatong lang sa harapan at saka pinako. Kaya kung tutusin, talagang aspects, siya, hindi siya makakahinga eh. Babagsak yung katawan niya eh. Ganyan yung ginawa. So ang Stauros nung panahon na yon, yung panahon na yon, pwedeng yung tolda, poste, pwedeng yung krus na parusa ng mga Romano. Ngayon, ang tanong, Brad, ano yung binabanggit ni Kristo nung sabihin niya to? Yung bang sa tolda o yung sa parusa? Sino sabing tolda? Tolda. Sino sabi sa parusa? Parusa. Sinong wala? Ba't ayaw yung magtaas ng kamay? Baba kaya ako? Brother, nananakot ka eh. Hindi. Mga kapatid, para maintindihan nyo, tignan nyo. Common sense po ito. Yan. Paano ito naintindihan ng mga disciples? At saka ng mga nakikinig. Nilagay ko yung word dito, and lift up that stake of his and follow me. Ano ang narinig ng mga tao nung time na yon? Okay. Yung taking up the cross, nung panahon na yon, ng mga nakikinig yung mga Hudyo, tanong ko sa inyo, una, napako na ba si Kristo nung sinabi niya to o hindi pa? Di ba? Di ba? Hindi pa napapako si Kristo. Kaya ito po, hindi po nung sinabi ni Kristo, take up the stauros, take up the wooden post, and follow me, hindi niya sinasabing, pumunta kayo, mapako rin kayo sa krus. Hindi pa napapako si Kristo eh. Tama? Tama po ba? So, yung mga taong nakikinig doon, nung sinabi ni Kristo, lift up the post, lift up the stauros, and follow me. Anong intindi nito? Yung tolda nila. Nahanda silang i-dismantle yung tolda at lumakad kasama ng ating Panginoon. Amen po? Oo, Brad, may mga pinapatay na noon. May mga pinaparusahan na sa krus noon. Pero hindi makaka-relate ang mga apostol kasi hindi pa nangyayari. Hindi rin makaka-relate yung mga disipulo kasi hindi pa nagaganap ang krus ng Kalbaryo. Ano naintindihan nila? Ang sinasabi dito ng Panginoon, itong mga toldang ito, sinasabi ni Lord dito, teka lang, di ba sinabi ni Lord, pasanin ng krus? Sinabi ba ni Kristo, magdusa kayo doon sa mga taong yun? Ang sinabi lang niya, alisin ninyo, bunutin ninyo at itaas ang stauros at sumunod kayo sa akin. Hindi niya sinabing, pasanin niyo ang krus. Wala, hindi sinabi pasanin. Dahil wala pang parusa noon ng Panginoon. So ano sinasabi niya sa mga tao? Sinabi ba niya,
tiisin mo na yung paghihirap mo, tiisin mo na yung dinadala mo, yung mga pagsubok mo, tiisin mo lahat yan, at sumunod kay sa akin. Hindi! Ano ibig sabihin nito? Ang pagkaintindi nila ganito, kung sino daw ang gustong sumunod sa kanya, di ba? I-reject niya ang sarili niya, lift up the stake and follow me. So ano ibig sabihin ng mga apostol noon, mga disipulo? Lahat ng tagasunod ni Kristo, ano? Handa na sumunod sa Kanya kung saan man siya mapunta. Amen? Kung ano man yung sumasagabal sa iyo, ay, sarap ng kalagayan ng toldang ito. Pag sinabi ni Lord, doon tayo, aalisin mo yan kahit masarap yan. Kahit komportable ka dyan. Amen? Kung talagang tagasunod ka ni Kristo. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, yung pagkakaintindi nila, ha? Kung ayaw nyo po maniwala, basahin nyo po sa Google yung mga writings po. Makikita nyo po na ang pagiging disipulo ng Panginoon, tagasunod niya, ibig sabihin nito, dedicated ako. Committed ako na sumunod kay Lord anytime, anywhere. Kaya yung toldang ito, tatanggalin ko yung pose. Pag sinabi ni Lord, dali ka, galaw na tayo. Parang panahon ni Moses, di ba? Nung sila'y nasa ilang, pag nakita nila yung apoy, nagsisimulang gumalaw, anong ginagawa nila? Nag-i-empake na sila, at sumusunod sila kung saan papunta yung Shekinah glory ng Panginoon. Hello? Yan din yung sinasabi ni Lord. So, kung ako pala'y nakaupo noon, imagine niyo to, kung ikaw nakaupo doon, nung nangangaral si Kristo, at ikaw ay Hudyo, at nakatira ka sa tolda, at sinabi ni Lord, sino mang gusto sumunod sa akin, kalimutan niya ang sarili niya, bunutin ang kanyang poste, at sumunod sa akin. Ano ibig sabihin to? Magpapakadusa ako. Hello? Mga kapatid, pakinggan niyo to. Ito, iniintriga ko kayo. Wala pong sumunod kay Kristo na ginutom niya. Bakit? 2 beses nag-Bible study si Lord. Pumunta 5,000. Walang pagkain. Merong bata, may dalang ilang tinapay at isda. Ang sabi ng mga alagad, Panginoon, kahit buong taon, hindi natin kaya to. Yung sweldo ng buong taon, hindi natin kaya pakain sa mga taong ito. Napakarami. 5,000 ang mga lalaki, pera pang asawa at mga anak. Hello? Anong ginawa ni Kristo? Ginutom niya? Sabi nga, ibalagad, itaboy mo na lang, wala tayong papakain dyan. Sabi ni Lord, hindi, paupuin sila. Anong meron? Anong ginawa ni Lord? Pinadami niya ang tinapay at isda. Nung ang mga Hudyo napunta sa ilang 40 years, ginutom ba ng Diyos ang mga Hudyo? Nagpaulan ng tinapay araw-araw. 40 years. May nainom ba sila? Nakapaglaba ba sila? Nakapag-toothbrush ba sila? Nakaligo ba sila? Oo. Dahil ang Panginoon pinapadaloy niya ang tubig kahit sa bato. Amen? Sabi ni Aling David, ako'y matanda na at ako'y naging bata. Pero wala akong nakakita na isang matuwid na namalimos. Anong tinutumbok mo, Brother Harry? Simple lang. Mali kasi yung tinuro sa atin eh. Ang sinasabi ni Lord, kung ikaw ay susunod kay Kristo, yung bahay mo, kaya mong iwan. At sumunod ka sa Kanya. Yung bagay na nag-hold sa'yo, yung pumipigil sa'yo, kaya mong isuko lahat. Hello? Amen? Alam nyo, mahirap po maging mananampalataya. Totoo yun. Sa akin, ang dami-dami opportunity dumarating. Pero hindi lahat na opportunity ay kalugod-lugod. Yan, alam yan, na-miss ko. Ang daming opportunity. May mga imbitasyon nga ako, Brad, dito ka na lang. Maganda itong negosyo. Anong negosyo? Sugal yan eh. Di ba? Hindi, legal naman eh. Di ba? Brad, dito ka, sumama ka na. Palakay natin to. Ano yan? Bira, yan eh. Bar yan eh. Ayoko niyan. Naku niyo po ibig ko sabihin, kaya mo ba isuko yun? Hindi, kikita ka eh. Di ba? Hello? Naintindihan niyo?
Yung pagbunot to, he must lift up that stake of his. Kung ano man yung komportable ka, kung ano man yung pumipigil sa'yo, kaya mo itong bunutin. At sinabi nun, lakad ka. Sunod ka sa kanya. Kaya mo bang gawin niya? So, dito naintindihan nyo, hindi pala to yung krus na tinuro sa atin ng reliyon. Hindi pala yung pagdurusa. Amen? Naku, paborito nyo pa si Sharon Cuneta eh. Pasan ko ang... Di ba? Gino-glorify na, naku, ang bait-bait ni sister, ni brother. Yan ang totoong Kristiyano, dusa. Ano kinakain? Nagdidildil ng asin. Kung naiintindihan mo ang Diyos mo, baka ang Diyos nagpadala sa'yo ng lechon manok eh. Kung alam mo lang, yun ang kalooban niya eh. Hindi. Ba't hindi ako napadala ni Lord? Kasi nga, mali isip mo eh. Yung isipan mo, hinubog ng mundo. Kaya nagkakagulo-gulo tuloy kayo. Hello? May naintindihan kayo? Pakinggan nyo. Yung kahirapan ay bahagi ng sumpa, ng pagtalikod ng tao sa Diyos. Even yung karamdaman sa totoo lang ay epekto ng sumpa ang tao ay tumalikod sa Diyos, kaya nagkawindang-windang mundo natin. Nagkaroon ng mga kung ano. Dati nung panahon namin, wala namang cancer na ganyan eh. Walang kung ano. Ngayon lang, ang dami-daming sakit ngayon. Tama? Kasi habang tumatagal, ang tao makasarili, gumagawa ng lahat ng kabulastugan, dinudumihan ng tubig, dinudumihan ng ang hangin, ang pagkain natin, hindi na puro artificial na. Amen? Nakapanood nga ako, ang sarap-sarap ng crab stick. Nung pinanood ko yung paggawa ng crab stick, wala namang crab stick dyan na. Gaw-gaw lang yan, tsaka harina. At ang masarap nila ano yung panlasa? Artificial. O tapos magkakasakit tayo. Kasalanan pa ng Diyos. Hindi naman eh. Amen? Amen? Naintindihan nyo? Yung mga Kristiyano nakikinig nun, hindi nila naintindihan na yung pagpasan ng krus ay pagpasan ng sumpa ng kahirapan, yung pasan mo yung asawa mo, hindi nagbabago. Brad, hindi nagbabago. Alam mo, kung alam mo lang na hindi mo dapat pasanin yan, pinag-pray mo na yan, nilehans mo na yan, baka nakakilala pa yan. Nagbago pa yan. Naku niyo ba ibig ko sabihin? Hindi. Lord, kalooban ni Lord. Titiisin ko to. Tiis ka nga, tiis, nagagalit ka naman. Naku niyo pa ibig ko sabihin? Pero kung alam mo yung katayuan mo bilang Kristiyano, sabi ni Lord kaya niyang gumawa ng lahat ng imposibleng bagay. I have come that you might have life and that you might have it more abundantly. Amen? Amen? O may naintindihan na tayo. Okay. Taking up the cross. Teka, Brad. Okay. Nung si Kristo pinako na sa krus. Ayan na. Pinako na si Kristo sa krus. Nagkaroon na ng krus ng Kalbaryo. Ayan. Diyan, Brad, palagay ko, diyan pumasok yung turo. Alagay nyo? Sige sasabi, doon pumasok yung turo. Sa mga alagad, nung unang mga 100 taon, unang 200 taon ng Kristyanismo. Sino magsasabi, Brad, diyan na lumabas yung turo-turo na yan ng mga sumunod na Kristiyano, na pagdusahan mo yan. Paghirapin, pabayaan mo yan, magdusa ka, maghirap ka, pasanin mo ang daigdig mo. Turo ba yan ng mga Kristiyano? Nung napako na si Kristo Tama? Nabuhay na siyang magmuli. At umakyat na siya sa kanan ng Ama. Ito bang turong ito ay nabago? Nabago? Ha? Sino nagsasabi na bago? Sino nagsabing hindi? Hindi na bago? Sino nagsabi, hindi na bago pero pinalawak lang? In-expand yung turo na yon. Sino nagsasabi? Ayun yung mag-react. Liting ko. Choice number 1.
Hindi na bago. Sino choice number 1? Choice number 2, nabago. Choice number 3, hindi nabago, pero pinalawak lang ng Panginoon. O, sino nagsasabing 1? Wala. 2, ba't wala pa rin? 3, uy, matunog kayo Brother, nagpapahalata ka kasi. Mga kapatid, tingnan natin, pinako na si Kristo. 100 years after si Jesus Christ ay umakyat sa kalangitan, sa kanan ng Ama. Ano ang ginawang sulat ni Apostol Pablo? Tingnan niyo po rito. Ayan. Kasi may reference na May reference na. Dati, alisin mo lang yung bahay mo, sumunod ka. Ngayon may reference na. Napako na si Kristo Nakita na nila kung ano yung krus. Nakita na nila yung crucifixion. Nalaman na nila kahit wala yung mga nakakita sa bibig mismo ng mga apostol at mga sumalin ng mga disipulo nila John, nila Peter, sila Timothy, sila Titus. Narinig nila. Meron ng reference. Sila Pablo na. Yung mga sumunod na mga apostol. Okay. Makikita ho natin dito, ang nadagdag dito, may reference na ng crucifixion. Tama? Ang tanong, paano ito tinanaw? Paano ito tinignan ng mga alagad ni Kristo? Ayan na. Ito senaryo. Nung napako si Kristo, at nabuhay na magmuli, ang mga Hudyo gumawa ng kwento, ng chismis. Ang sabi nila, hindi totoo na si Kristo nabuhay. Ninakaw yung katawan niya. Ito malupit. Sinuhulan ng mga saserdote yung mga sundalo na maliin yung report. So gumawa sila ng fake news. Gumawa sila ng fake report. At itong fake report na ito malupit, nilagay nila sa official records. Kaya hindi po ako nagtataka, bakit ang mga Hudyo ngayon ayaw maniwala kay Kristo. Kaya huwag kayong magagalit sa mga Hudyo na ayaw maniwala kay Kristo kasi sa official record sila, sa kasaysayan nila, ni-record dyan na si Kristo, ninakaw yung katawan. Hindi nabuhay na magmuli. So, ano nangyari sa mga Kristiyano nung time na yon? Pinersecute ang mga Kristiyano. Tinutugis sila, pinapatay sila, pinapahirapan sila, tinotorture sila, inaagaw yung kanilang mga ari-arian. Amen po? So, ito yung senaryong gusto kong makita ninyo. Ano ngayon ang kahulugan ng pasanin mo ang krus? Sa mga Kristiyano, bilang disipulo ng Panginoon, hindi lang tayo handa na sumunod kay Kristo. Alisin yung mga bagay na nakakasagabal sa pagsunod po sa Kanya. Pero nangahulugan ito ng mas malawak pa. Ano yun? Nadagdagan ito ng persecution. Ang hirap, di ba? So, nung mga naunang nakaparinig kay Kristo nung wala pa yung cross, madali ito, iwan ko lang yung bahay ko. May pagkain naman ako kahit paano Di ba? Ito ngayon, mas malupit. Kailangan sumunod ako kay Kristo kahit merong persecution. Ba't ko ito kinikwento? Mga kapatid, itong nangyaring ito ay magaganap uli sa huling panahon. Pagdating ng Antikristo, which malapit na yan, nakikita na natin unti-unti, susubukin yung pananampalataya mo kung hanggang saan. Sabi ng aklat na Apokalipsis, walang pwedeng bumili at walang pwedeng magbenta. Di ba? Walang makakakain kung walang tatak. Amen? Amen po? So, may persecution noon. So, anong pagkakaintindi nila? Ang pagkakaintindi nila ay ganito. Na ang pagpasan ng krus ay nangangahulugan ng hindi lamang paghanda na sumunod kay Lord, na maging uncomfortable ka, kundi dapat mamatay mismo yung ego mo, yung sarili mo.
mamatay mismo yung sarili mo. It's not only moving where the Lord wants us to move, kundi the death of self. I-recognize mo. Ito problema natin mga Kristiyano eh. Nung panahon ng mga mananampalataya, kinikilala nila na sila po ay patay na sa kasalanan. At sila po ay nabubuhay na kasama si Kristo. Na nung pinako si Kristo sa krus, hindi lamang si Kristo ang tiningnan nila, kundi tiningnan nila yung mga sarili nila. Kasama na kaming napako sa krus na yan. Kaya nga sinabi ni Pablo sa aklat ng mga Roma, pangkat-6, ang sabi niya, in the same way, consider yourselves dead to sin, but alive for God. Patay sa kasalanan, pero buhay para sa Diyos. Paano? By your union with the Messiah. Sa inyong pakikipagtipan. Sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Amen? So therefore, do not let sin, wag na ninyong hayaan ang kasalanan na maghari sa inyong mga mortal na katawan upang sundin ang kagustuhan nito. Kaya pala sila matagumpay. Ang tinuring nila, patay na ako sa kasalanan. Wala nang kapangyarihan ng kasalanan sa akin. Kasi pinako na sa krus ang lahat ng kasalanan natin. Amen? Amen po? Death to sin. Death of the self. Yung gusto mo na hindi ka lugod-lugod sa Diyos, hindi mo nagagawin. Yun yung pagpasan ng krus. Ito yung dedication nila. Kaya sabi ko, pinalawak Yung unang nakikinig sila, hindi pa pinapako si Kristo. Handa kami, Lord, saan kami mapunta? Pero ngayon na napako, Lord, handa kami hanggang kamatayan. Kahit anong daanan namin, kahit anong persecution namin, hindi kami matitinag. Amen po? Hindi tinuro ng mga apostol na yung pagpasan ng krus ay buhay ng suffering and pain dahil sa poverty, dahil sa sickness, dahil sa mga issues ng buhay natin. Kundi ito'y pananaw nila na kahit may persecution, handa sila. Bakit? Kasi alam nila nabubuhay sila sa pag-ibig ng Diyos, sa Kanyang habag at sa Kanyang katapatan sa atin. Pakinggan nyo. Nung ako yung naging mananampalataya, ang hirap maging Kristiyano, 1980s. Yung pagiging Kristiyano noon, nakakahiya. Pagtatawanan ka, lolokohin ka. Totoo yun. Sa lugar namin, nung ako'y nakakilala sa Panginoon, para bang may ketong ako. Wala nang gustong lumapit, wala nang gustong makipag-usap. Tapos pag may dala-dala kaming Bible, makikita mo yung mga kapitbahay mo nagbubulungan. May kikwento, may sisigaw pa, Hallelujah! Nagtitinda ng luya. Yung ganun. Totoo yun. Pag sakay mo sa jeep, dala mo yung Bible nun, ang lalaki. Nung una akong Kristiyano, maliit lang yung Gideons. Kaya lang pag lumalago ka na, hindi naman puro New Testament. May kasama Old Testament. Ang lalaki ng Bible. Lalo yung Philippine Bible Society, murang Bible. Ganyang kakapal, dala-dala mo sa jeep. Nakatingin siya yung mga pasahero. Pagtatawanan pa. Amen? Mga kapatid, yung persecution nila, ng mga naunang Kristiyano, kahit sila'y patayin, namuhay sila sa pag-ibig ng Panginoon. They live under God's mercy and under God's faithfulness. So to take up the cross, yung tinuro ng mga apostol, sabi sa Galatians 2, when the Messiah was executed on the stake as a criminal, I was sa Bible, I was crucified with Christ. Yan, Galatians 2:20. So that my proud ego no longer lives. Jewish Bible po ito. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I. Hindi na ako. Hindi na yung ego ko. Pero kinabubuhay. But the Messiah lives in me. And the life I now live in my body, I live by the same trusting faithfulness that the Son of God had, who loved me and gave Himself for me. Ito, hindi ko makakalimutan yung buhay ko. Sinabi ko to.
I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ lives in me. Totoo sa akin, nakatira ang Panginoon. Kahit anong sabihin ninyo, kahit pagdudahan niyo pa ako, alam ko yun, nakatira sa akin, nasa akin ang Panginoong Jesucristo. And the life that I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Alam niyo kaya hindi ako natitinag? Kasi habang nabubuhay ako, alam ko, mahal ako ng Panginoon. At yung pananampalataya ni Kristo, yun ang kinabubuhay ko. I live by the faith of the Son of God. Ano yun? Eto, sisimplihan ko. Alam niyo ba ang Panginoon nagtitiwala sa inyo hanggang ngayon? Naniniwala siya sa iyo na malalagpasan mo yan kung alam mo lang ang katotohanan ito. Hindi man ako believe sa inyo, si Lord believe sa iyo. Kasi may ginagawa siya sa buhay mo. Why? Because He loved me. Minahal niya ako. And He gave Himself for me. Wala akong gumawa nun sa buhay ko. Wala akong nakagawa nun sa buhay ko. Maliban kay Jesus. No one will give His life for me. Wala. Only the Lord. Kahit sabihin pa, si Pedro nga sinabi, Lord, nadaan sila sa ibabaw ng bangkay ko. Sabi ni Lord, hindi. It's Christ who died for us. Amen? Amen? Kaya yung sarili, sa expanded ng pananaw ng mga Kristiyano, yung sarili kasama ng napako sa krus. Amen? At ngayon mabubuhay ako in union with Christ. Yun yung pagpasan ng krus. As if ako kasamang napako. Amen? At dahil doon patay na, wala na akong babalikan. Because the cross is the end of me. Yung cross ang dulo ng buhay ko. Hindi na ako. Si Kristo na. Kurutin mo nga yung katabi mo, buhay pa ba yan? Yung ating ego, yung ating sarili. Amen? Amen? Amen po? And the last is, yun na yun. Dalawa yan ha. Deny, take up your cross. Ibig sabihin, dalin mo yung sarili mo dun sa Golgotha. Dalin mo yung ego mo dun sa cross. Yun ang pagpasan. Because the cross is a single event. Pakinggan nyo, ang pagpasan ng cross ni Kristo ay isang beses lang. Bakit maraming Kristiyano hanggang ngayon, pasan nyo pa rin? God doesn't want it for you to carry all your life. Isang beses lang. Death to self. Amen? Amen? Yung dating ako ay wala na. Patay na yun. Napako na sa krus. Ang sinumang na kay Kristo ay isang bagong nilalang na. Maaring tinan mo ko ngayon, ganun ako. Pero hindi, bago na ito. May bago na akong pananaw, may bago na akong sinusunod, may bago na akong perspective, may bago na akong desire sa buhay ko. Amen. Hindi man magbago mukha ko, may nagbago sa akin. Yun ang tunay na mananampalataya. At ang panguli, ito tuloy-tuloy. Panguli to. Kasi pag nagawa mo yung deny, i-reject mo ang sarili mong hilig, at hayaan mo mamatay ito, kasama ni Kristo sa krus, yung pangatlo po, yan yung pagpapatuloy. Ang sabi ni Lord, and follow me. Sabi kay akoluteo ego. Ang ibig sabihin ito, akoluteo, to follow one, na bilang tagasunod, yung parang teacher, ikaw yung estudyante, yun ibig sabihin to, apoluteo, parang attendant, kasama ka ni Lord. Nasa likod niya. Hindi ka nauna sa Kanya. Nasa likod ka niya. The Lord is your shepherd. Siyang nangunguna sa buhay natin. Ang gagawin mo lang, sumunod sa Kanya kung saan Kanya dalhin. Hindi kasi si Lord ganito eh. O anak, pumunta ka na doon. Hindi. Mauuna siya sa'yo. Sasabihin lang niya sa'yo, sumunod ka sa akin.
kung saan ako tutungo. Akong bahala sa iyo. Ako ang mabuting pastol. I am the good shepherd. Amen? Ito pong akoloteo ay nangangahulugan po ng matinding commitment. Yung bang tinatanggap mong turo niya, naglalakad ka sa buhay mo, pinamumuhay mo ang mga aral niya, ang mga kautusan niya. At itong aral na ito, itong command na ito, hanggang sa dulo ng buhay mo. To follow Christ takes a lifetime. Amen? To the very end of your journey. Hindi ko alam hanggang saan ang buhay ko. Pero ako, I will keep on doing this. Dahil ito yung nais ng Panginoon. Amen? Ikaw kapatid, kumusta? Sunod tayo. Amen? So, sino pa po dito nagpapasan ng krus niya? Brad, anong gagawin ko dyan? Hindi ko papasanin yan, ibibigay ko kay Lord yan. At sabi ni Peter, cast all your cares unto Him because He cares for you. Pagulungin niyo daw yung iyong mga alalahanin kay Jesus sapagkat nag-aalala siya para sa inyo. Isang cross lang ang pinasan ko at tapos na ito. Dapat ariin kong patay na ito. Wala na yung dating ako. At ngayon, sumusunod ako sa Panginoon. May naintindihan kayo? O, ngayon, sino malinaw dito na ang pagpasan ng krus ay hindi pagpasan ng kahirapan? Hindi po ako nagtuturo ng prosperity gospel. Pero isa lang alam ko, pag na kay Kristo ka, hindi kanya pagkukulangin sa anumang mabuting bagay na kailangan mo. Hindi niya ikaw pagkukulangin. Amen? Sino nakakaranas yan? Ibang, Lord, wala na, biglang may darating. Lord, wala na, biglang may inaayos ang Panginoon, may ginagawa siya. That's how good God is. Hanggang ngayon, 40 years ago, hanggang ngayon, hindi nagbago ang Panginoon sa buhay namin. Tapat siya. Brad, milyonaryo ka ba? Mas higit pa ako sa milyonaryo. Kasi pag may kailangan ako, pinapadala ng Panginoon. Amen? Makabuti ni Lord, ano? Amen? Minsan nga, hindi naman kailangan mo. Gusto mo lang eh. Cravings mo lang, binibigay pa ni Lord. Di ba? Amen? Yung gusto mo lang sa buhay mo, sa pamilya mo, desire mo nga, binibigay ni Lord. Amen? Pag-uusapan natin yan, pero siguro sa susunod, meron lang ako isisingit sa Sunday kasi gusto kong ituro to sa inyo yung sa John chapter 11. Kasi ba't mo ituturo yan, Brad? Hindi natin alam eh. What if something happens? What if? There's a big possibility that something might happen. Cataclysmic. So, gusto ko ihanda tayong lahat. How do we face all of these things? Amen? Amen? Okay.